Hi guys, my name is Samya and I'm 12 years married now sa aking Egyptian husband at dahil interested kayo sa mga ganitong topic dito sa aking channel, i-share ko sa inyo yung aking expectation, reality, and adjustment, lahat-lahat na. Habang nagme-makeup ako kasi lalabas ako ngayon kaya naisipan kong mag-sit down video na ganito at ma-share ko yung aking experience. First, gagamitin ko tong Johnson's for my moisturizer dahil hindi pa naman gabi. Ito lang yung nilalagay ko. Pero kapag matutulog na ako, yung nighttime skincare routine ko, iba yung nilalagay kong moisturizer. Kasi ito, wala naman tong mga, active ingredients na matatapang. First is my expectation. Actually, wala talaga akong expectation nung kinasal kami or bago kami kinasal. Kasi, kung hindi nyo alam guys, meron akong video before dito sa YouTube na doon sa aking love story, no? Kung paano nga ba kami nagkakilala at kinasal. 2 months pa lang is niyaya niya na akong magpakasal. Actually, hindi ko pa nga alam na niyayaya niya na akong magpakasal that time. Kasi ang sabi lang niya sa akin, nung time na yon kung gusto ko daw bang magpakasal. Which is, sinabi ko naman is yes. Hindi ko alam na yun na pala yung, proposal niya. Ganun lang kasimple. Sa cellphone pa niya ako tinanong nung nag-uusap kami sa cellphone. So, akala ko, tinatanong lang niya ako kung ako yung tao or babae na gustong magpakasal. So, sinabi ko naman, oo. Hindi naman niya sinabi, hindi niya ako tinanong kung gusto mo bang magpakasal sa akin. Hindi ganun guys yung tanong. Ang tinanong lang niya kung gusto ko daw bang magpakasal. At syempre naman sinabi ko yes. Kaya nagulat na lang ako na magpapakasal na pala kami. Hindi ko alam hanggang sa nakita ko na lang ang sarili ko na bumibili ng singsing. Pero syempre naman guys, 'di ba kahit sino, ang ina-expect naman kapag nagpakasal is magiging masaya, magiging, alam niyo yun, happily ever after ang magiging buhay mo. Right? Pero syempre may mga struggle. May mga struggle kami, like kunwari, yung mga kalahi niya, hindi ako gusto kasi, first of all, kasi Pilipina ako, gusto nilang mapangasawa para dun sa asawa ko is Arab, hindi Pilipina. Hindi Pilipina kasi ang tingin ng mga kalahi niya sa lahi natin is mga easy to get na babae. Sinisiraan pa nila ako dati sa asawa ko na kesyo, may anak daw ako sa una, ganito ganyan, wag daw siyang magtiwala sa akin. Gusto nila sa babae, pure, as in pure, literal na pure, pag napangasawa nila. Hindi na ako guys nag-foundation kasi dyan lang naman ako sa labas pupunta, hindi ako lalayo. Kaya lang naman ako lalabas kasi gusto ko maglakad-lakad dahil winter ngayon dito sa Qatar. Opportunity yon para makapaglakad dahil maganda yung klima. Sorry, hindi ko pala nasabi. Ang gamit ko sa aking blush on is yung O2O, yung kanilang cream blush. Walang nakalagay ng shade to, basta 90 yung shade niya, 90. At time pa nga, nirereto pa siya ng mga kasamahan namin na kalahi niya sa ibang babae. Inaano siya na, ito may kilala ako dito, single, ganito ganyan, gusto din magpakasal. Pero hindi niya pinatulan. Kahit yung mismong amo namin before, sabi may papakilala nga daw sa kanyang Moroccan, ganyan. Pero hindi din siya nakipagkilala. Ang gamit ko sa aking lip tint guys, this Georgina. Di ko alam kung kaya ito sa Pilipinas, pero dito sa Qatar meron nito lip tint. Lip tint lang siya or lip or cheek tint. Basta ganito siya. Lip tint lang ata ito. Yung big adjustment naman namin guys, yung communication.
And yung kanyang pagiging possessive, alam ko guys, kilala ang mga Egyptian sa pagiging possessive or seloso. And yes guys, totoo yun. Mostly sa kanila talagang seloso. Yung asawa ko before, bago kami nagpakasal, honestly, chinecheck niyan lagi yung aking WhatsApp. Kasi dito sa Qatar, uso yung WhatsApp even before. Saka Viber, chinecheck niya yung lahat. Hanggang nung nagpakasal kami, chinecheck niya yan palagi. Talagang as in, lagi siyang nakatingin sa aking WhatsApp kung sino nag-message sa akin, sinong minessage ko, yung mga ganun, yung sinong tumawag. Ganyan yan yung isa sa big adjustment ko kasi nga sobrang niya, possessive. Pero eventually, yung nagtagal kami, yung nagkaroon na siya ng trust at nagkasundo na kami, nakilala niya na talaga ako, nag-stop na siya. Until na hindi na kami nagpapakialaman ng cellphone. Kahit ako hindi ko tinitignan cellphone yun. Wala kaming pakialam sa isa't isa sa cellphone namin. Kasi wala naman, kumbaga na-build na kasi yung trust namin sa isa't isa. So, hindi na kami yung tipong nag-check ng kung ano-ano. Isa pa sa naging adjustment ko is yung pagiging stricto ng asawa ko. And dahil nga malaki din naman talaga yung age gap namin, 15 years yung age gap namin. Siya yung tipo ng taong old fashion. Stricto, conservative, ganun siya. Dati hindi niya ako pinapayagan lumabas mag-isa. Or kung kunwari pupunta ako ng mall, ganyan, mag-grocery, kailangan kasama ko siya. Pero ngayon guys, hindi na. Kasi nga sabi ko sa inyo, pag na-build nyo na yung trust nyo sa isa't isa, hindi na yan ganun ka-strict. Dahil nga niya na wala naman din akong gagawin. At lalo ngayon na may anak na din kami, yung anak ko na lang lagi ko nakakasama sa labas. Sa pananamit naman guys, hindi naman ako nag-adjust talaga doon dahil bago pa naman kami magkakilala is nag-Muslim na din talaga ako. So naka-hijab and mahaba na akong damit. And before niya ako nakilala, lagi pa nga ako nakaabaya noon. Pero ngayon hindi na ako lagi nag-aabaya. At hindi din naman siya naging ganun kahigpit sa akin sa pananamit. Kahit anong suotin ko, basta mahaba at hindi masyadong revealing yung katawan, okay lang sa kanya. Pero tingin ko guys, yung pinakamalaking adjustment ko na naranasan ko, feeling ko yung lagi nilang iniisip yung sasabihin ng ibang tao or iisip na ibang tao. Yun yung pinakaayaw ko din sa kanila. At hanggang ngayon, medyo, di ko pa din yun, gusto. Pag nakita ka nilang sobrang aga sa umaga or sa gabi, baka anong isipin nilang masama kasi medyo may pagka-TH sila. Yung ganun. Kung ano daw yung sasabihin ng kapitbahay, pag nakita akong ganito, ganyan. Sa ako guys, mag-makeup, yun lang talaga ang ginagawa ko pagka lalabas lang ako dyan malapit sa labas or sa tindahan dito sa Qatar, sa supermarket. Ito lang yung looks ko. Yung text naman is yung family involvement. Okay, yung family involvement naman, dahil nga nandito kami sa Qatar, wala kami ditong relatives. Yung aking in-laws, nasa Egypt sila. And nung nagpakasal kami ng asawa ko, mother na lang niya yung nabubuhay that time. But unfortunately, nung nag-COVID, yun nga, nawala na din yung mama niya. Nagka-COVID yung mama niya nung time na yon. Kaya hindi po ako nakaranas ng makisama sa family nila. Before nung buhay pa ng mother niya, lagi kami magkausap sa phone, pati yung mga kapatid niya, yung sister-in-law ko, tapos yung hipag niya, lagi ko ding nakakausap, ganyan sa phone. Kasi lagi nila akong tinatawagan, at ganun din ako, lagi ko sila ninatawagan kasi sinasabihan ako ng asawa ko na mag-message nga daw ako, tawagan ko nga daw kasi baka daw, alam mo yun, parang pakikisama. Ganun na kailangan may connection kayo. Unlike sa akin guys, na hindi ko naman sinasabi sa asawa ko na tawagan niya yung mother ko, kumusta yung kapatid ko. Hindi ko sinasabi kasi kami yung family na hindi kami masyadong maisip sa ganyan. Kung tatawag ka ganun. Kung hindi ka tumawag, hindi kami nag-iisip na
na kinakalimutan mo na kami, hindi mo man lang kami kinakamusta, ganito, ganyan. Pero yung family kasi nila ganun. Kailangan kamustahin mo sila. Parang ganun. Yung parang, yun yung difference namin. I'm sure yung mga Pilipino naman, iba-iba din naman tayo, di ba? Siguro yung ibang family gusto ng ganun. Pero sa family ko kasi, hindi kami masyadong attached sa isa't isa. hindi namin binibig deal yung mga ganung kasimpleng bagay. Hindi namin, kasi sa kanila parang pag hindi mo sila namusta or hindi ka nag-reach out ng matagal, pakiramdam nila yung parang may something, mayroon bang problema, ba't hindi sila nangangamusta, ganito, ganyan, ganun sa kanila. Sa amin naman kasi, wala lang. Hindi, pag kunwari, kahit matagal kami hindi ka nagkamustahan tapos nagkausap kami, walang gano'n na usapan na, "Ay ba't hindi mo ko ba't di ka man lang nangangamusta, ang tagal-tagal na ganito, ganyan." Wala, hindi kami gano'n. Parang, "Kumusta, kumusta?" gano'n. Oo, yung wala lang. Ang next naman natin guys is yung sa food. Okay, dahil nga ito, malaking 'to guys sa aming mag-asawa kasi nga yung asawa ko hindi siya ma-explore pagdating sa pagkain. Ang taste bud niya talaga is Arabic food. Okay, mahilig lang talaga siya sa Arabic food, pero kumakain naman siya ng ibang pagkain, pero mas prepare niya talaga yung Arabic food. And ako naman, since bago kami magpakasal is nandito na ako sa Qatar, sa Middle East. So, alam ko na yung lasa ng pagkain dito. So, hindi na ako masyadong nag-adjust sa lasa ng pagkain nila kasi almost the same lang naman. Pero siya, hindi niya masyadong gusto ang mga Filipino food kasi meron tayong mga putahe or pagkain na kunwari yung ulam, nilalagyan natin ng meron tayong ingredients na nilalagay minsan na medyo may asukal, medyo matamis, nahaluan natin. Ayaw na ayaw niya ng ganun. At ayaw din niya ng sinigang. Sinigang. Ayaw niya kasi nangangasim na yun siya. So, tingin ko sa mga tao na hindi sanay kumain ng sinigang, sila, parang malaki yung yung parang kakaiba sa kanila kasi nga maasim, nasisikmurain kapag hindi ka sanay kumain ng sinigang. I'm not sure sa iba, pero yung asawa ko ganun yung naramdaman niya. Kaya dito sa bahay namin, as much as possible, ang niluluto ko talaga is yung kaya niyang kainin at kaya ko din kainin. And most of the time, yung mas kaya niyang kainin, yung niluluto ko. Kasi ako naman, yung taste bud ko kayang mag-adjust. Kasi nga, ayun, alam ko yan naman yung lasa ng pagkain nila, ingredients sa pagkain nila, kaya hindi na siya masyadong, big deal sa akin. Sa kanya yung mas, yung adjustment. And last but not the least, yung tradition and values. Ang nagustuhan ko talaga sa kanila, honestly, yung, alam niyo yung sa kanila, kahit yung challenges, yung problema sa marriage, ganyan, hindi sila basta-basta give up. Sila yung yung hangga't maaari, aayusin at aayusin nila. Kahit yung family nila ganoon din, kung kunwari may problema sa marriage ninyo, nag-aaway kayo palagi, hindi kayo nagkakaintindihan, sila yung mag-a-advise na pag-usapan ninyo, ayusin ninyo, ganoon. Hindi sila yung basta, alam mo yung pag nagka-problema kayo or talagang nagiging medyo toxic na yung relationship nyo, ang nagiging solusyon na lang is yung maghiwalay. Sa kanila, hindi talaga. As much as possible, ayusin at ayusin nila at hindi sila makikipaghiwalay kahit anong mangyari, guys. Yun talaga yung naano ko sa asawa ko. Talagang kahit anong away namin, kasi nung mga bago pa lang kami, grabe yung pag-aaway namin yan, guys. As in, siguro kung Pilipino yung pangasawa ko, hiwalay na matagal. matagal ang hiwalay. Pero kami, grabe yung mga pinag-awayan namin. Talagang ups and down, malala talaga. Yung adjustment namin nung yung bagong-bago pa lang kami. Pero yung asawa ko talaga yung hindi talaga, talagang, hindi talaga nagpatinag, guys. Talagang ayaw niyang makipaghiwalay. Hindi, kumbaga parang pag nagpakasal, ito yung sa asawa ko lang ha, pero sa family din niya ganun. Kapag nagpakasal na sila or nag-asawa na sila, hindi sa kanila yung uso yung hiwalayan, ganun. Hindi uso yung hiwalayan hangga't maaari
talagang hindi kayo maghihiwalay. Ganon talaga. Para sa akin, maganda siya na hindi. Kasi, imagine, di ba, kung talagang ayaw mo na, hate mo na yung kinalalagyan mo. Tapos ayaw makipaghiwalay sa'yo, medyo hindi maganda yun, no? Pero kung masisave pa yung relationship, yun ang kagandahan kasi hindi sila basta-basta guys, sa pansin ko medyo mahaba na yung mga sinasabi ko dito at ayoko namang maboard kayo, kaya hanggang dito lang ang ating video. And comment kayo kung ano pa yung mga gusto nyong malaman or itanong. Try ko siyang sagutin or gawan ng video para sa inyo. Yun lang guys, and see you in my next one. Bye!